So this video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review natin for today. So una sa lahat, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So PSEI, no, yung box or yung rectangle na andito, yan yung inaasahan natin na range talaga ng PSEI, and the last stock chart analysis video kasi was on June 22 pa, no? So di natin na-cover itong drop na nangyari. So June 23, nag-breakdown siya sa range, no? And actually, gap down pa nga yun kasi yung closing price nung Friday nun, nung June 20, was around 6,339. Tapos ito, nag-open siya ng 6,3 lang, no? Tapos nag-close pa ng 6,218. And kung papansin nyo din, before nag-support yung MA100, tas dito hindi. Buti na lang, the following trading day, no? Bawi ka agad. Actually, maganda yung naging galaw ng past few days ng PSEI, no? Hindi naman sobrang lakas niya, kasi andito pa rin naman siya sa loob ng range. Pero mabuti yon na nabawi niya kaagad yung sell-off or yung sell-down na nangyari. So nag-close agad siya above MA100 and then nag-close din agad above ng MA20 and MA50. So currently, nasa consolidation na tayo since first week May. So that means 2 months na yung sideways movement, no? So ganun din yung nakikita natin sa MA50 rin naman. So, talagang medium-term consolidation and then ganun din, short-term consolidation. So, I guess ngayon, ang pwede natin gawin sa PSEI is, although ito yung kanyang previous range before, since nag-low na tayo dito ng June 23, then pwedeng ito yung maging new range niya, no? So, ito yung new range ng PSEI. So, that's 6,473 yung high ng range and then yung low niya is ito. So, ibig sabihin, pag humina yung market, pwedeng abutin niya ulit tong prices na to and hindi naman malabo mangyari yun, no? Kung talagang magkaroon ulit ng negative sentiment. So, ito yung lower part ng range. And pag nalagpasan niya to, yung recent swing high niya sa 6,473, then ito na yung sunod niyang itetest, no? Yung previous high ng range. And of course, ayun pa rin sinasabi natin, yung very important na 6,661 na level, no? Kasi ayun yung makakapagsabi na bull market na yung galaw ng PSEI. Since above 15% na yon from the lows. So, ito yung mga levels na kailangan natin bantayan sa PSEI. And of course, pag nag-breakdown pa siya dito sa base niya na to and hindi na siya nakabawi sa MA100, then medyo malalim yung next support kasi ito na, no, yung sa 5.8 level na. So first na i-review, C-REIT. So sobrang ganda talaga ng ginalaw ng REIT na to, no? So it's actually yung REIT ng Citicorp and so far never siyang nag-close below ng MA100 ng matagal, no? Nagko-console lang siya near that area pero eventually nababawi niya. So actually kaka-breakout pala nito sa 52-week high niya, no? Kasi yung April 21, which is high na 3.30, yun yung previous 52-week high niya. So actually, naging ang triple top pala to. So ayan siya. Tapos na-confirm lang yung breakout around June 3. So ibig sabihin, isang buwan na siyang uptrend, no? And from here, from that breakout, no, up na ng 8%. And siguro compared sa ibang stocks, syempre maliit siya. Pero remember, this is a REIT. So aside from the upside na ginagawa ng pag-increase ng capital appreciation, so meron ding kasamang dividends yan, no? So talagang walang talo kung talagang ever since mo pa ito nabili. So sa ngayon, alam ko kasi ATH na tong stock na to, so wala nang pumipigil sa resistance, no? So most likely, the only downside that will happen sa C-REIT is if magkaroon ng negative na news regarding sa fundamentals niya. So sa ngayon, valuations na lang ang makakapag-base nito kung saan magkakaroon ng sell down. So most likely, no, magko-consolidate lang din naman somewhere around this area. Kasi gano'n naman yung madalas na ginagawa ng mga REIT stocks na to. Pag nag-uptrend siya ng ilang buwan or ilang weeks, madalas may pause yan, no? Tapos, kapag malakas, magpapatuloy ulit pataas. Gaya nga ng sabi natin, wala nang structure resistance na pumipigil. So, most likely, it's just negative na fundamental news or sentiment yung makakapagpabagsak ng price ng stock na to. So, next up, SecB. So, Security Bank, no? Kumpara sa mga mas malaking bank like BPI and BDO, talagang kulela to because downtrend siya, no? Since October of last year. So, that's around 9 months na. Nearing 9 months na nag-downtrend siya. And ngayon lang siya actually, no, ngayong araw lang, July 2, nakapag-breakout and close above ng MA100 niya. Kasi kung tatanggalin natin yung MA100, you can see na ang pumipigil talaga sa prices ng stock na to is MA20 and MA50, no? So, several instances talaga na yan yung moving resistance niya. And actually, ngayon lang na nag-resist itong MA100 nung July 1 and June 30. And sobrang lakas ng move niya ngayon with good volume. July 2, nag-breakout siya doon and lumabas din siya actually sa range niya. Kasi ito yung range ng SecB
eh. And most probable reason for that is because may previous support tayo dito. Pwede nating makonsider as double bottom na support or even triple bottom na support. Tapos nag-create pa nga ng consolidation dito, no? So most likely yung mga sumalo dito, sila din yung nagbenta. And then nung umabot dito yung price, nagkabentahan ulit, o ba? And then nag-conso, tas ito ngayon malakas na siya. So ang magandang mangyari sa SECB, kahit hindi na muna siya magtuloy-tuloy, no? Mag-consolidate lang siya above ng previous resistance niya. So dapat above 71 prices, no? Maganda above 72. Saka niya itetest yung next na resistance, which is itong area na to. Kasi meron tayong previous support sa 75.80. And then, to, yung naging double top resistance niya sa 79, no? So, ibig sabihin, from 75 to 80, medyo marami-raming resistance na pwedeng mabangga itong SECB. But if you're able to get yung stock na to at the prices of around 62 to 63, no? Itong 3 instances around 3rd week of April, 3rd week ng May, and then 3rd week ng June, then okay, no? Because up na ng more than 15%. And as long as hindi na to bumaba ng range, no, I see it ranging dito sa box na to. So another stock, PhilRT. So I remember napag-usapan ko ata to sa previous stock chart analysis, no, and na-mention ko doon na ito yung range niya na current. Pero ang ideal niya na malagpasan na price is ito, yung double top resistance niya. Kasi ayun din yung 52-week high niya na price. So, kahapon, nag-resist siya sa price na yun, no? Kitang-kita nyo naman, inabot niya yung 330 kaso nagkabentahan, tapos eventually nag-close siya sa 3.25. Tapos, kanina, July 2, nag-gap up siya, tapos nag-breakout ulit, and then nag-close na above ng 3.29 sa 330. So, ibig sabihin, 52-week high breakout. So, maganda yung naging galaw ng PhilRT. And yung volume though is hindi sobrang lakas, no? Pero above naman sa average. And as mentioned before, basta REIT stocks, hindi naman yan tataas ng sobra pag nag-breakout, no? Madalas mga between 1 to 3% lang yung galaw niya on a daily na galawan pag nagbe-breakout. Pero maganda pa rin na milestone to na naka-breakout na siya sa 52-week high. So of course, pwedeng mag-act as support itong area na to. So, pwede sigurong mag-consolidate muna siya area na to, no? Before siya mag-test ulit na mag-breakout sa range na yan. Or, pwede rin siyang bumalik ulit dito sa range na to, no? Para mag-pullback, para mag-support dyan. Pero kung hindi na siya mag-conso dyan, then the next resistance is ito na, yung 3.41 to 350. Kasi ang daming resistances dito before. So, ayun. After ng 350, no? Medyo malayo na yung next na resistance, nasa 4 na. So, ibig sabihin, yun yung next na levels na dapat abangan. So, maganda sana niya palang gawin is from here, no, i-test niya na kaagad itong mga resistance na to, and dito siya mag-consolidation sa 3.41 to 350, and then saka siya mag-breakout sa 350 para i-test yung next resistance around 4 area. Pero syempre, ayun nga, since REIT stock siya, you don't expect it na gawin yan in a few days. Weeks to months yung pwedeng maging galaw. So next up, RLC. So RLC, kaka-breakout sa double top na resistance. So 14 price area yung kanyang double top. So, nagkaroon pala ng double top kasi meron double bottom na support dito, no? So, kasama na rin to sa resistance. So, ibig sabihin 14 to 14.15 pala yung range niya na pumipigil sa price na to. So, kaya nagkaroon ng double top is because may double bottom dito. And kanina, nag-breakout siya sa double top na yun, tas double bottom na resistance. So, andito na kaagad siya ngayon sa 14.38. So, this means that the next resistance actually sa RLC is itong 15.49 na area, no? So, previous resistance to, tapos previous support. So, ito yung next niyang resistance, no? Pero possible na magkaroon ng chance for increased profit taking because yung mga nakapulot from first week of April or last week of March towards the first week of May, yung upside nila dito 25% na, no? So, ibig sabihin, pwedeng anytime magkaroon ng profit taking, no? Pag nagkaroon ng ibang stocks na malilipatan because up na ng more than 20% yung mga nakakuha dito. Pero, good thing din na nagkaroon pala siya ng pullback, no? So, ibig sabihin, yung mga nakakuha dito pwedeng umexit ng price na to. Or probably itong mga nakakuha ng last year July pa, no? Naka-break even na, nakalabas. So, sila yung nag-supply at nagbenta dito and then lumakas ulit. So, ibig sabihin, pwedeng some of the market players have already sold some of their shares. So, siguro hindi magiging ganun kalakas yung selling pressure. Kaya nga nakapag-breakout siguro siya ngayon, no? Kasi wala nang masyadong nagsisell. Kasi dito na sila lumabas nung 3rd week ng May up to 3rd week ng June. So, itong pullback niya na to. So, ito namang mga nakasalo dito, yung buong June. So, up na sila ng 12%, no? So, pag abot dito sa
main resistance niya 20%. So, may upside pa sila na 20. So, possible na matest niya to kung hindi magka-leche-leche ulit sa market. Pwedeng slowly lang siyang ititest yan, no? Pwedeng mag-conso siya ulit dito before niya itest itong resistance na to. So, next up, web. So, sa web, as discussed last time, so meron tayong double top na resistance dito, and then nag-breakout siya doon, no? Tapos nagka-profit take ka agad, and actually binalikan niya ulit yung previous resistance na yun, tapos tumaas lang din ulit. Pero naka-encounter talaga siya ng resistance dito sa 2.77. And possible itong gap nag-cost ng resistance nung June 27, no? So, ang high nito is 2.96. So, malapit sa psych resistance na 3. Tapos may gap din dyan. So, yun yung pumigil ng price. And ngayon, nag-pullback ulit dun sa range na yun. So, ibig sabihin from this range, papunta dun sa area na yun, mataas-taas na. 30% upside. So, syempre, kung wala lang din naman hype, kung walang positive sentiment, no? Syempre, marami nang magpa-profit take dyan. 30% na yun, more than 20% gain. So, most likely, nagkaroon ng selling pressure because of that. And bumalik ulit ngayon. So, currently, nakaupo siya sa support na previous range niya and sa MA20. So, ang hindi natin sure, no, kung magre-retrace lang ba to tapos babalik ulit para i-test or uupo ulit siya ng matagal dito para mag-create ng consolidation. So, either of those two things maganda as long as hindi na siya bumalik dito. Kasi pag bumalik ulit siya dyan, then baka maging mas matagal pa yung consolidation niya dito sa area na to na previous. So, next up, Plus. So, Plus, actually, parang ito na yung isa sa mga pinakamalalim na retracement na ginawa niya, no? So, tingnan natin yung mga moves niya simula 2024. So, itong previous retracement niya umabot ng 33% halos yung drop. And then, ito is ganun din, 37 din. Tapos, itong retracement na to, nasa 21% lang. Tapos, ito naman, so 32. So, ayun, no, isa sa mga biggest retracements talaga kasi ang halos naging malakas niya lang talaga na bentahan talaga nangyari lang in a span of almost 2 years is 4 lang, no? Yung 4 instances lang na yan. So, sa ngayon, ang nangyayari sa Plus is nagkaroon siya ng retracement and medyo malalim, no? Kasi itong stock na to, pag nagkakaroon ng retracement, bumabawi ka agad eh. So, ito, nung June 23, nag-close siya below ng MA20. So, hindi nag-support yung MA20 nung June 20 lang, tapos nung 23, hindi na. And then, naging resistance agad siya sa area na to. Tapos, hindi na nakabawi ulit yung stock. So, most likely, the reasons for the negative sentiment sa stock na to is because baka dito na nagsisink in, no? Yung bloom na baka yung ibang market players nito na nasa stock na to, no, is natatakot na kasi nga for the longest time wala silang halos kalaban na malaking market players sa online gambling and bloom yung naging kalaban nila, no? And isa din siguro yung news na pinag-uusapan nga, 'di ba, na mas magiging strict yung paggamit ng different e-wallet na mga platforms in connection with online gambling na mga sites na hindi na siya magiging easily accessible yung pag-transfer ng mga funds, tapos nagkakaroon na ng limit sa bets, no? Kailangan may minimum amount na meron ka before ka makapasok doon. So, hindi na basta-basta. So, mas nagiging strict yung rules nila. So, another reason, most probably, is because maraming nabigay na mga comp sa mga executives or basically mga high-ranking employees ng Plus. So, siguro may mga ibang market players na tinake yun as negative, no, because imbis na pa-expand pa sa business na punta sa mga high-ranking employees nila, no, nagkaroon ng mga bonuses. Kasi most likely talaga yung rason sa mga ganitong drop is talagang sentiment yan and fundamental yung news, no. Kasi kung mga 5 to 10% lang, masasabi mo pa na profit taking lang eh kasi mataas na yung stock. Pero kapag ganito yung mga drop more than 20%, alam mong fundamental or sentiment driven talaga yung mga bentahan. So, previously yung Plus nagkaroon na ng bentahan tapos nakabawi. So, posible ba na mangyari pa yun ngayon? Well, it's always a possibility na pag nagkakaroon ng bentahan sa stock, no, nagkaka-retracement is makakabawi siya ulit. Pero kapag kasi ang stock nagkakaroon ng bentahan or nagkakaroon ng retracement, no, gaya ng sabi ko before sa Stocktionary, mas tumataas yung chance na kung ano yung current trend niya, yun yung i-follow niya. So, since nasa short-term downtrend itong stock na to for a month, then, ibig sabihin,
mas mataas ang chance na magstay lang siya sa downtrend. And since nag-breakdown na siya sa MA50, that means even in the medium term, mas mataas na yung chance na magkakaroon siya ng downtrend. And mas magiging masama para sa stock na to pag nag-breakdown pa siya sa MA100 because after that, the next support is itong high ng previous range niya, yung 40.15. Tapos yung double bottom niya dito sa 31.50. So, yun yung mga support na pwede niyang magamit, no, para tumigil yung falling knives. So, kung magiging malakas yung support nitong 40.17 tapos yung MA100, then most likely magko-consolidate lang yan dito. And then, dun na siguro, no? Dun na natin malalaman kung malakas pa siya enough para mag-retrace pataas, para mag-breakout sa consolidation na yon and i-test kung kaya pa niyang mag-55 and above. Pero yun nga, medyo mahirap na yun, no? Kasi hahabol na yung MA50 dito sa range na to and most likely yung MA20 hahabol na rin yan eventually. So, parang yung nangyari lang dito, no? Yung recent retracement niya yung around February, no? Pagka-drop niya sa MA20, bumagal yung stock, nag-consolidation siya. So, from February to April. So, 2 months na conso. And mind you, yung drop na nangyaring yon is around 15%, 16% lang, diba? So, ibig sabihin, kung 30% to, or twice, diba? Yun ngang 15% na drop, 2 months yung naging conso eh. So, ito pa kayang 30% drop, diba? So, pwedeng more than 2 months pa yung maging consolidation. And with how the market is going, no, hindi natin na-expect na 1-2 araw, 3, bumalik agad siya sa 60 above kasi ang dami ng resistances nito. So, next up, top. So, this stock, recently nag-IPO to and nag-breakout siya sa 52-week high and 80H, no? Kasi, yun yung pinaka-recent swing high niya talaga, 0.3850. So, itong range na to. And nag-breakout siya nung June 30. Tapos, dire-diretso na yung pagtaas, no? Although, hindi malakas yung volume compared sa days niya after ng IPO, maganda naman yung naging galaw, no? Kasi from this area, up na ng around 28%. So, since 80H yung stock, 80H breakout, and 52-week high, so, maganda yung trend, no? Mataas. And wala nang 80H na resistance. So, wala nang structure resistance. So, ang magiging basis na lang talaga nito is, again, parang sirit lang, no? Na negative sentiment or negative fundamental news or negative fundamental aspect mismo ng business yung makakapag-cause ng sell down nito. And of course, no, kung magkaroon ng mga profit taking kasi yung mga nakakuha nito sa consolidation na to is up na ng 45% pala. And yung mga nakumuha niya ng IPO, most likely ganun din, no? 45 to 50% up na. So kung babasihan lang talaga natin yung structure support nito, then that means 38.50 yun. So, medyo malalim na, no? So, that would be a 22% drop para abutin niya to. So, kung wala naman sigurong lalabas na fundamental news na negative, then kung mag-profit take to, no? Pwedeng hanggang dito lang yung maging consolidation niya. Mag-pullback lang siya dito sa area na to. So, 10% around this area. 11, 10%. So, 5 to 10% healthy pa yung pullback niyan as long as walang negative na lumabas. Kasi, syempre, may mga mag-profit take na niyan eh. Or, kung sobrang bullish talaga at sobrang lakas talaga nung galaw ng stock, then most likely dito lang talaga yung consolidation niya. Maliit lang yung pullback. Pero sa ngayon, maganda yung galaw ng top line, no? Mas better lang talaga na magkaroon siya ng consolidation para mag-create ng stronger base. Tapos, saka na siya mag-move higher. Kasi kung pataas lang to ng pataas, magiging prone lang yan sa profit taking and baka ang mangyari pag nagkaroon ng sell down, domino effect pa, no? Tapos sobrang daming lumabas talaga, then mahirap yon. Maganda pag nagka-consolidation para onti lang yung benta and may sumasalo na sa taas. So next up, Double Dragon. So Double Dragon, currently nagiging support and resistance yung MA20. So ibig sabihin, mukhang magkakaroon ng short-term consolidation kasi nag-drop siya sa MA20, then binawi, and then nag-hover lang above nun, no? Babawi, tapos benta ulit, tapos bumawi. So ngayon, nasa below siya ng MA20. Pero the range is this price here. So pwedeng dito na siya maglaro ngayon, no? So pwedeng dito siya tumagal before niya i-test yung 15.16, yung recent swing high niya. So maybe, no, you're curious about bakit yung DD is hindi gumagalaw ng malakas despite recently, no, nagkaroon siya ng IPO nga sa US markets, the first Filipino-owned company, if I remember correctly, na nakapag-IPO sa ibang bansa sa US. So, madalas kasi, no, sa stocks, kapag merong news na ina-anticipate pero hindi pa siya nangyayari, no, whether that's a rumor, whether that's a hype, yung mga tao pumapasok na dun sa stock na yun kasi bina-value na nila yung price ng stock na yun in the future. Kaya kahit hindi pa nangyari yung event na yun is
pinapasok na nila, no? So, if matagal ka na sa markets, you'll know this, no? Kagaya ng mga galaw ng mga dito noon, nung ISM pa siya. So, usap-usapan pa lang na magkakaroon ng third telco and hindi pa naman talaga officially ina-announce na ISM yon or dito. May bidding pang nangyari pero yung price talaga lumulobo na 200-300%. Tapos nung na-announce na sila yung third telco, tumaas pa rin ng onte pero eventually nagkabentahan. So, halos same lang din, no? Yung nangyari dito sa Double Dragon. So, may announcement nga na mag-IPO sa US markets. So, kahit hindi pa nangyayari yun, pinasok na ng mga market players. Kaya nga, tumaas siya nung June 3, no? Dire-diretso. Tapos, nung lumabas na yung news, syempre may mga ibang tao na hindi pa alam yung mga galaw ng stock. So, dyan pa lang sila ngayon papasok kasi na-confirm na yung news, no? Akala nila magiging hype yun or good news. Tapos, yun yung opportunity ng mga seasoned na mga market players para makapagbenta kasi maraming liquidity, maraming gustong pumasok sa stock. So, ayun yung nangyari kaya nagkakaroon ng retracement. So, hindi naman lagi ganun na kapag may good news is nagkakaroon ng bentahan, no? Pwede rin posible na pag may good news, tataas pa ulit yung stock. But again, dapat lagi lang prepared na kahit merong positive news, hindi ibig sabihin nun na laging tataas yung stock, na may chance pa rin na magkakaroon ng bentahan. And if you'll go back, no, in retrospect, maraming stocks na ganun yung galaw. So next up, Ali. So Ali, meron na ding mga ranges, no, or mga boxes because na-cover na rin before. Ito kasi yung previous range niya talaga. And nag-breakout siya actually nung June 26. Tapos dire-diretso yung pagtaas. Nag-breakout na siya dun sa range niya since second week or first week of January, no? So 6-month breakout pala yung nangyari nung June 30. Tapos nung July 1. And ang lakas ng volume, no? So ibig sabihin, yun na yung sign of reversal ng stock kasi above na siya sa lahat ng MAs and nalagpasan niya na yung matagal niyang consolidation. So ibig sabihin for Ali, if humina yung stock, then most likely magko-consolidate above ng range. So pwedeng dito lang siya gumalaw sa magiging box na to kasi automatic support na agad tong 26 price area kasi yun yung previous range niya. Or kung humina man, then posibleng mag-pullback sa previous range niya up to the MA20 to MA50. So yun yung mga neutral and mga negative scenarios. Pero kung tuloy-tuloy lang yung pagtaas, then most likely ito yung next na resistance niyang matatamaan because merong double bottom and ito yung next na range because meron tayong double top sa price na to. So ayun pala, 30 to 30.50 plus yung dapat malagpasan talaga ng Ali, no? Para magpatuloy pa yung pagtaas. Pero sa pinapakita niya ngayon, mukhang nag-reverse na talaga yung stock. So, malalaman natin in the coming days or weeks kung kaya niya bang lagpasan itong mga prices na to. So, next up, GT Cap. So, GT Cap, recent swing high niya actually nasa 609. And dahil yun sa double bottom na support. So, yun yung double bottom. And pwede ngang makonsider din actually na triple bottom pala, no? Tapos, nag-resist siya dito last month nung June 4 to 5. Tapos, ngayon lang nag-breakout ng July 2. So, sa mga ganitong galaw, most likely, nag-reverse na din yung stock. So, ilang araw na siya na above MA20 and MA50 and MA100. Tapos ngayon, nag-breakout pa siya sa key resistance na range, no? And ang ganda ng volume for the past few days. So, ibig sabihin, parang Ali lang din, pwedeng mag-consolidate lang siya sa area na to, no? Kung hindi magiging malakas yung market. Or, mag-retrace lang din ulit pabalik sa MA20 kasi mukhang nag-act naman yung MA20 as support. Or eventually, MA50 pag humabol yung MA doon. And the next resistance ng GT Cap, ganun din, no? Parang halos same ng Ali kasi merong double top resistance din dito. The range is 660 up to 675.50. So, ito yung next na resistance na kailangan niyang lagpasan para mag-move higher. So, kung maging volatile man yung stock, no, which is kind of low chance na mangyari since big cap to and medyo malaki tong range na to para galawin niya lang for a few days. Kung week siguro or months, no, pwedeng maabot niya tong mga range na to kasi nagawa naman niya before pero hindi ako nag-expect na sa loob ng a few days mag-range siya dito, no. So, ang magandang mangyari sa GT Cap, dito na siya mag-consolidate sa area na to before niya i-try i-test yung next na major resistances. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. So, kung meron man mga stocks na hindi na-mention sa video na to, you can just comment down below and review natin yan for the next video at isama natin sa next na stock chart analysis. So, thank you for watching this video.